Ayun mga tol, mga ka-DDS, ngayon ang pinupunterya na naman itong mga kongresista, katulad ni Congressman Nograles ng taga Davao. SMNI na naman ang prangkisa ng SMNI naman ang gusto nilang mawala. Siguro kasi nandun si Tatay Digong, may programa doon, at si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga lumalaban sa kanila, yung mga anti-terrorista, SMNI lang naman talaga ang talagang nagsasalita laban sa mga teroristang grupo at mga tiwali sa gobyerno. Yung iba takot kasi syempre pangalan lang nila ang pinangangalagaan nila. At ngayon prangkisa na naman ang gusto nilang mawala. Hindi sila umubra dun sa ICC, hindi sila umubra dun sa impeachment kay Inday Sara, kay Dr. Lorraine Badoy at kay Eric Celis na napalaya kanina. Kung ano-ano na lang ang mga naiisip nila gawin para lang mapabagsak ang Duterte administration. Yan ang totoo talaga. Kung kayo dyan sa Kongreso, mga party list, na kung talagang may nahangad kayo sa 2028, 2025 na eleksyon, lumaban kayo ng parehas. Huwag yung puro paninira yung gawin nyo, kasi lalong kayo ang nasisira, hindi si Inday Sara, hindi si Tatay Digong. Tandaan nyo yan. Kayo lalo ang nasisira sa mata namin ng mga taong bayan. Kahit anong gawin nyo sa 2028 o sa 2025, kayo, mga makakaliwang grupo at mga mapanira sa mga Duterte, hindi kayo mananalo. Tandaan nyo yan, kahit anong gawin yung paninira dyan. Sa totoo lang, hindi naman talaga para sa bayan yung ginagawa nyo kasi ang layo pa ng eleksyon, namumulitika na kayo. Ang mga ginagawa nyo puro pansariling interes, puro sa kapakanan nyo, hindi sa kapakanan ng mga taong bayan. Kaya mga kababayan, yung mga kababayan ko na mga Pilipino, tandaan nyo, yung mga ganyang klaseng politiko, wag nyong iboboto. Kahit na bigyan, mamudmud ng mga pera yung mga yan, tanggapin natin yung pera, pero wag nyong iboto. Wag nating iboboto, kasi yan mga yan ang mga trapo, mga salot sa lipunan sa gobyerno. Hindi uunlad ang taong bayan. Kaawa-awa tayo mahihirap, lalo tayo malulugmok sa kahirapan pag yung mga taong yan ang iniluklok natin. Kaya tanggapin nyo yung pera, iboto nyo yung maayos na politiko, yung gumagawa ng tama. Wag yung mga politiko na pagdating lang ng eleksyon nagsasalita ng puro pangako, pero pag nanalo na, nakaupo na, mga walang kwenta ng mga pinagagawa sa gobyerno. Kaya mga kababayan, wag nating tangkilikin ang mga ganyang klaseng trapong politiko. Tayo lang kawawa, yung mga anak natin, yung mga apo natin, yung mga mahal natin sa buhay. Wag na natin isipin yung mga sarili natin, yung mga mahal na lang natin sa buhay, kung ano ang magiging kinabukasan pagdating ng oras. Yun lang mga tol. Ingat tayong lahat. At ingat.